All set na bukas ang panibagong pagdinig ng isang komite ng Kamara sa umano'y fund misuse sa Office of the Vice President, maging sa DepEd sa ilalim pa ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Narito po ang report ni Melales Moras. Kasado na ang panibagong pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability bukas ukol sa umano'y fund misuse sa Office of the Vice President, gayon din sa Department of Education noong ito'y pinamumunuan pa ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Committee Vice Chair Jefferson Conghun, nais na nilang matapos ang investigasyon, kaya't lahat ng makapagbibigay ng mahalagang detalye, nais na nilang mapaharap. Kaugnay niyan, nag-alok na ng 1 milyong pisong pabuya ang komite para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon ukol kay Mary Grace Piatos. Si Piatos ang isa sa mga nakapirma sa umano'y kaduda-dudang acknowledgement receipts ng confidential funds ng OVP noong 2022. Kasi hindi kami naniniwala na totoong may Mary Grace Piatos. So, sinasabi nila, totoo. So, kung sino yung mga kakatulong sa amin para mahanap si Mary Grace Piatos, handa pong magbigay ng pabuya. No? Una nang binatikos ni Vice President Duterte ang mga pagdinig ng Good Government Panel. Ngayong inaasahang mababawasan na ang kanyang pondo sa 2025, iginit din ng Vice Presidente na nasa 200 empleyado ng OVP ang posibleng mawalan ng trabaho. Para kay Conghun, hindi ito dapat isisi sa Kongreso. Well, responsibility niya yon. Dahil kung humarap siya sa Congress at ipinagtanggol niya yung budget niya at ginustify niya yung budget niya, hindi mawawalan ng trabaho yung mga tao na yon. So it's her responsibility. Bakit niya ipapasa sa Kongreso? Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.